you guys, and I'm gonna cry. Like, I got like an email from YouTube that they're going to turn off my channel, and they're going to shut down my channel because apparently a lot of many of you guys have spoken and reported my channel and citing that my channel promotes hate and the entertainment value is really not that great. Like, there's just a whole lot of people like that that reported my channel, and it's finally reached their threshold, saying that, you know, we've got so much email about this, they're left with no choice but to terminate my channel. And I'm really sad about it. You know, we've spent a whole lot of fun times on here, you guys. Like, we had so much fun reacting to Miss Universe Philippines, Miss Universe, Miss Grand International. I mean, in the last 2 years in itself, like, I've gotten to know so many people from different countries, from the Philippines to India to Indonesia. Was it? You know, just, and then you know, even like people all the way from Africa. I've made so many like fans or viewers and best friends from those from that continent, and even so many people from like Latin America. So I'm just so sad that it's gonna end now, you guys. Apparently a lot of the complaint came from the Philippines, and they said it's time for me to hang up the towel and let go of this vlogging era, I guess. So this is my last video, and I want to thank you guys so much for everything and for allowing me to be part of your pageant, you know, like, moments, and we've had great moments. So this is my last video. Thank you guys so much for supporting my YouTube always, you know, so thank you guys so much. And I'm not sure, I think I'm probably gonna start another channel, but I'm gonna start from scratch. I can't believe that the mass report has worked. Oh my god. All the haters are so happy because now my channel is gonna be gone. Anyway, thank you guys. I will forever remember all of our memories. Bye guys. Mwah. And as always, stay beautiful and stay extra. So mga kapolitika, inyo pong napanood at narinig itong sinabi ni Del. Kung sino man sa inyo yung mga nanonood ng kanyang YouTube channel at iba pang social media platform, ay marahil napanood nyo na yung kanyang reaksyon at opinion dito sa pagkapanalo ni Bea Milan Windorski sa MUPH 2026. At in fact ay natalakay na natin ito, nagkaroon tayo ng discussion dito sa bigay ng kanyang opinion, at sabi nga ng mga netizen ay hate speech daw yung ginawa ni Del dito sa kay Bea Milan sa kanyang pagkapanalo sa Miss Universe Philippines. So marami mga kapolitika ang nasaktan at negatibo, inulan ng negatibong komento itong si Del, dahil kung hindi daw maganda yung kanyang sasabihin dito kay Bea ay sana tumahimik na lang siya. So ang ginawa ng mga netizen ngayon at yung mga supporters ni Bea Milan ay minas report yung kanyang account, especially dito sa sa YouTube. At in fact ay naka-receive na siya ng email from YouTube na ma-remove na yung kanyang account. So apparently mga kapolitika, kung ganun yung mangyari is hindi na talaga niya makukuha yung pinaghirapan niya doon, and I believe na malaki-laki yung kanyang kinita dito sa finals ng Miss Universe Philippines. At dahil nga 'di ba ang dami niyang views dito sa kanyang social media account, at sabi nga na nagmamakaawa siya ngayon, umiiyak siya dito sa sa kanyang video dahil sa laki nung mawawala sa kanya dahil sa kanyang pumbabash nga doon kay Bea Milan. At meron ng warning yung YouTube sa kanya, dahil pag ganito mga kapolitika ay within 3 to 5 days mabubura na yung kanyang YouTube channel, at kasama na doon yung kanyang earnings sa mga nakalipas na
linggo or within 1 month, yung 1 month niya na sahod ay mawawala din yun kasama nung kanyang account. So I believe na malaki talaga ang kinita niya doon sa kanyang pag-vlog kay Bea Milan. And then ang sabi nga ng iba ay kumikita daw siya sa pangbabash sa kanyang mga hate speech dito kay Bea. So ang mga netizen ay nagkaisa na i-report yung kanyang social media account, kung kaya na-trigger si YouTube na gumawa ng aksyon dito sa sa report ng mga netizen. So ito yung mainit ngayon na pinag-uusapan dito sa social media. Marami ang mga nagsabi na deserve daw. May mga nagbigay naman ng kailang opinion na sana ay intindihin na lang itong si Del kung ayaw natin ng kanyang content, ng kanyang masakit na opinion towards Bea, ay sana hindi na lang natin pinanood yung kanyang yung kanyang video, kasi siya ay nagtatrabaho, I believe na nagtatrabaho rin siya dito sa social media at naintindihan ng ibang mga netizen yung kanyang yung kanyang point of view. So yun mga kapolitika yung pinakalitis. Nakakaawa kasi parang umiiyak siya dito sa kanyang video na hindi niya akalain yung kanyang kinita sa mga nakalipas na linggo, or yung 1 month na kita niya is mawawala. So tinignan ko actually yung kanyang YouTube channel at meron pa, active pa yung kanyang account, pero yung video niya kasi or yung kanyang account ay may may 3 to 5 days mawawala, mabubura na lahat ng kanyang account, kasama na doon yung kanyang profit or yung kanyang earnings. So yun ang siguro ikinabahala niya at kinalulungkot niya, kung kaya siya almost na umiyak dito sa kanyang video. So mga kapolitika, ang aking masasabi naman at ang aking mag-reaction ay two sides. Ang aking opinion dito sa side ni Del, kung ito ay bahagi ng free speech democracy natin na magpahayag ng ating mga saloobin, kung ano yung gusto natin, ano yung ayaw natin, is nasa kanya. Pero kinakailangan na isipin natin na dito kasi social media is merong standard, merong guidelines na ginawa ang social media platform para hanggang saan lang yung limitation natin na hindi tayo makapang-apak ng ibang rights ng ibang tao. Okay, kung masasabi naman natin na below the belt na rin talaga yung kanyang pangbibira dito kay Bea Milan, ay kinakailangan rin kasi pag napanood yan kasi nung person involved, ay syempre masasaktan, magkaroon ng emotional damage yan. At in fact, ang sabi nga ni Bea ay hindi na daw siya nanonood, nakikinig doon sa mga bashing sa social media. So okay naman ito kasi matured mag-isip, katulad doon kay diba, Atisa Manalo, na wag siyang magbasa ng mga negatibong komento. Ang dapat niyang pakinggan ay yung team niya lang na nag-a-advise sa kanya at nag-guide sa kanya all throughout dito sa kanyang journey. So ito ang dapat rin nasundin ni Bea, hindi yung mga hate speech dito sa social media. At I believe naman na matured itong si Bea dahil yung hindi naman bago sa kanya sumali sa mga beauty pageant. So apparently ay matured na mag-isip itong si Bea. So yun yung sa side ni Del. At dito naman sa mga netizen ay yung maging advice ko naman, kung ayaw natin or hindi natin gusto yung kinokontent niya, yung mga lumalabas sa kanyang bibig at yung mga negative speech niya towards Bea, ang may papayo ko mga kapolitika ay pwede naman po nating i-block yung kanyang account. So in other words mga kapolitika, ay nasa atin pa rin yung control. Para hindi siya lumabas sa ating newsfeed, pwede nating i-don't recommend or i-block yung kanyang account. So pero hindi natin ma-please lahat at yung mga hindi talaga nakapagpigil ay talagang ni-report yung account ni Del, kung kaya siya umiyak dito sa social media. So merong two sides dito kay Del, ay kinakailangan na harapin niya itong consequence, at the same time dapat na isipin na meron rin talagang limitations dito sa pagpapahayag natin ng ating saloobin, kung kasi ginagamit natin yung third party na mga platform katulad itong social media, hindi naman tayo yung may-ari. So dapat isumunod tayo doon sa guideline na sinet nitong mga app na ito. At isa nga po doon sa guideline na sinet up or yung protocol ng social media ay iwasan yung tinatawag natin na hate speech. So yun yung sa side ni Del. At dito naman sa side ng mga audience, kung ayaw nating makita yung kanyang content,
yung kanyang mga pinagsasabi dito sa social media, ay meron naman po tayong meron tayong way para maiwasan yung pwede nating i-block or don't recommend yung kanyang channel para hindi na natin makita. But again, hindi lahat ay kaya nating i-please mga kapolitika. Merong iba na hindi talaga makapagpigil at sukdulan na rin kasi yung pinanggagawa at yung sinasabi ni Del, kung kaya ni-report yung kanyang account. Okay? So, yun mga kapolitika ang aking masabi at maging reaksyon dito nga, kasi nakakaawa rin, medyo malaki-laki yung mawala dito kay Del at magsisimula siya from zero. At sana is maging aral na rin ito sa kanya na iwasan niya kung maaari or paguhin niya na hindi siya magkaroon ng ganun karaming basher, kasi pag marami na yung magre-report mga kapolitika, ma-alarm na si YouTube, itong mga social media platform, na there is something sa mga sinasabi mo or ginagawa mo dito sa iyong account. Kung kaya i-review yan ng YouTube, kasi hindi naman yan sila magde-decide ng basta-basta. Titingnan muna nila kung meron ba talagang ground or basis yung pag-report sa iyo ng mga ng mga netizen or ng mga social media users. Okay, so yun mga kapolitika. But kung ako yung tatanungin dito, ay hindi ko na lang sana ni-report yung channel ni Del, kasi nga sa sinasabi natin, meron namang way na maiwasan natin yung kanyang mga content. Okay? So yun yung para sa akin, kung ako sa side ko, is yun ang aking gagawin instead na i-report yung kanyang YouTube channel, kasi pag ma-observe niya na lumiliit yung kanyang views dahil dito sa hate speech, ay baka mag-iiba siya ng kanyang opinion at disposition dito sa pag-comment, especially kay Bea Milan. So kung kayo po ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong masasabi dito sa balitang ito na i-remove na daw ni YouTube ang account ni Del dito sa social media? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. For our Miss Universe Philippines 2026, Bea Milan! Magandang hapon sa iyong lahat. Maraming salamat po for coming today. And mahal po kayo kasi it means the world to me to have such wide support from the Filipino people. And I can't wait to do our country proud in Puerto Rico.